Joel, oras na para sa mainit na balitaktakan. Ako, doon sa mga gusto makisali, pwede ho kayo magpasok ng inyong mga tanong at maaari na kayo mag-phone in ng mga tanong. I-dial nyo lamang po ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga TV screens. Pwede nyo lamang pong tawagan yan hanggang matapos po ang ating balitaktakan. Medyo nasisira na raw yung isang parte ng barko. Dahil binabayo daw ng alon. Mga alon, oo. Ang lakas ng alon ngayon Di pa nga ako nakakarating dyan. Oo nga di ba kasi parang ano yan parang restricted Hindi ka basta-basta makakapunta. Anyway, wala raw pong park clearance ang sumadsad na USS Guardian sa may Tubataha Reef. Kaya tuloy umalmaho maraming environmental groups dahil illegal ang umano'y pagdaan doon ng barko. Nakaperwisyo pa ito sa angking yaman po ng bansa. Namumukod tangi po yung tubatahang yan para po linawin ang mga patakaran ng pamahalaan kaugnay ng isyong yan. Makakausap po natin si Madam Angelique Songco, ang Park Superintendent ng Tubataha Management Office. Good morning, ma'am. Hi, good morning po. Dahil po kayo sa Kapit Balita. Ma'am, ano ba nauna? Nauna ba nating tinangkang sitahin sila o nabalahaw na sila nung ating pong natuklasan? Nakaano na po, agrab na po, nung matuklasan po sila. O nabalahaw na po? Nabalahaw na. Opo. Medyo nangyari ito, Ma'am Songco, nung pa pong January 17, di ba? Ano ho yung, at hanggang ngayon nandiyan pa, ano ho yung nagiging damage nito doon sa ating bahura dyan sa Tubataha? Ako, nai-imagine na nga po namin ng talaga pong durug-durug na po talaga yung kinatatayuan niyan kasi ilang araw na po siya doon. Ang pangit pa naman po ng panahon. So, nagbubugbog po talaga yung lugar. Alam mo, Susan, ano dyan 4 na buwan lang sa isang taon, pwede ka mag-dive dyan, no? Kasi sa sobrang lakas ng alon. Kasi mahigpit nga dahil season lang yung tinatawag dyan, no? So, paano ho, meron ba kayong mga suggestion, Ma'am Songco, kung paano ho na ma-minimize yung nagiging damage ho niyan doon sa Tubataha Reef? Hindi na po natin kasi nagdudulo yung boat. Ano lang po sana yung maalis lang siya. Sa panahon po na ito, hindi po sila makakilos. Pero yung araw po parang maganda-ganda yung panahon kaysa ng mga nakaraan. So we are hoping na mayroon silang magagawang mga pagsasalvage ngayong araw. Anong oras po ba ito nangyari? Anong oras po natuklasan yung pagkakabalahaw po ng barkong yan? Mga alas-3 po, nakakita po ng ating Marine Park Ranger na mayroong ilaw doon sa kabilang bahura. At alam po nila na wala dapat. Alas-3 po ng alin, ma'am? Madaling araw? Madaling araw po. Madaling araw? So madaling araw dumaan. At saka wala po namang ina-expect na kahit na anong makita doon. Kasi po nga, malalaki ang alon. At saka wala naman hong parating na inaasahan sila. So alam na po meron talagang pumasok na walang permiso. Meron ba tayong pagtansya na kung ganong ilang square meters ang maaaring sakop nitong barkong ito at maaaring yung sukat niyan ang nasira doon sa ating bahura, ating mga korales, Ma'am Angelique? Opo, kung yun lang po, iisipin po natin yung pinapapatungan ng barko na yun, malaki-laki na, siyempre po, umikot din mula nung 70, umikot siya, hindi na araro na lahat ng pinagdaanan noon. So yun, medyo... So habang tumatagal, siyempre mas malaki nagiging pinsala. So may mga ho kayo, Ma'am Songco, meron ho kayong mga parang mga mungkahi para hindi na maulit yung ganitong pangyayari na dapat ho ipatupad para hindi na nga magkaroon pa ng another incident like that? Meron po yung nakalagay naman po yung sa batas at meron naman po warning ang nakalagay po sa chart na no to navigation, yung buong area na yan. Dahil nga po, yan lang po ang bahura na napakakukunti lang po yan sa Sulusi. Wala po yung maraming katabi. Yun po talaga ang nadaanan nila. Alright, the law has to be implemented. Magkano po ang tinatakda sa ilalim po ng batas na maaaring pagbayaran ng Amerikano dito po sa pagkakasira po ng Tubataha? Kung yun lang po mga nakikita na ating pagkasira, yung pong damages sa corals tinatala po namin siguro from 200 square meters to about 900 square meters. Wow, 200 12,000 pesos po ang
per square meter of damage ang nakalagay po sa batas. Magkano po per square meter ang damage? Opo. Magkano, ma'am? Magkano? 12,000 po per square meter ang daang 12,000 per square meter. 12,000 pesos. Oo, ang tinatansya ninyo ay mga 900 square meters yung maaaring sakop ng pagkakasirang yan. Opo, yan po yung pinakamalaking Pero estimate. yung sa penalty, iba pa rin naman yung bago mo ma-restore uli yung naging damage, hindi ba, Miss Ongko? It will take time. Opo. Bago Yung ma-restore. restoration ay at least 12,000 pesos din po per square meter. At saka, pero yung panahon, gaanong katagal yun, yung bago ma-restore mo? nako. Medyo matagal. Yan po Napapaain talaga. ako si ma'am. Bibilang tayo ng dekada, ganon. Opo. O, tingnan mo, Susan, paikot-ikot na yan dyan kasi sobrang lakas ng alon. Tapos sobrang nasisira yung mga bahura natin dyan. Ikaw, ma'am, yung sinasabi dahil nag-malfunction o yung... Well, yung navigation system nila, no? Pumigay daw eh. Yun ang sinasabi nila at... Kumbinsido ba kayo doon sa sinasabing dahilan na yon, Miss Ongko? Mahirap po paniwalaan kasi po meron din po kaming vapor na ginagamit papunta dyan sa Batahan. Hindi naman nagmamalfunction, ano? Actually, marami po klaseng equipment, lalo na po kung kano at minesweeper na kung marami po talaga. Mas marami silang no? Oo. Baka naman gusto Mas mag-dive. high-tech yan eh. Mas high-tech, pero madaling araw. Sus Maria Jose po. Anyway. Miss, maraming salamat, Miss mag-ingat Angelique kayo, Santo. Ayan, sa pakikipagbalitaan at pakikipagkape niyo sa amin ngayong umaga. Thank you po. Yeah. Morning. Thank you, ma'am. Have a Thank you, good ma'am. day. Morning. Ang Tubata Harif ang itinuturing na Center of Marine Biodiversity sa buong mundo bilang bahagi ng Coral Triangle na may mayaman sa marine species. Ayan. Isa rin kaya itong UNESCO World Heritage Site at Ramsar Zone o isang mayaman na wetland. Kaya lang para makipagbalitaktakan pa rin sa atin tungkol dito, makakasama natin si Ginoong Greg Yan, ang Communications and Media Manager ng Worldwide Fund o WWF. Good morning, Greg. Hi, Greg. Magandang umaga, Susan. Magandang umaga, Joel. Thanks for having us on the show. At para naman sagutin ang ilang pang issue sa pagsadsad nitong USS Guardian sa Tubata Harif, ay nasa tabi mo, Joel, si Yes, Lieutenant Lieutenant Commander Gregory Fabik. Fabik, ang tagapagsalita po ng Philippine Navy. Good morning po. Good morning, sir. Magandang Morning, umaga sir. po. Magandang umaga, Greg. Alright, siguro patuhan natin ang tanong si Lieutenant Commander Fabik. Ano ginagawa ng mga Amerikano rito? Nagsabi pa sa armed forces natin o kaya sa ating pamahalaan na dadaan po sila rito? Actually, lahat naman po is merong hinihintay na diplomatic clearance. So, diplomatic clearance po is nakatanggap naman po kami sa Philippine Navy. Dadaan sila doon. Dadaan sila. Advice po kami. Bakit sila nandito? Anong sinabi For port visit. So, pag sabi po nating port visit, tatlo po kadalasan yun. Nandito yung maintenance of equipment nila, then replenishment ng mga supplies, pagkain nila, then liberty po ng crew. Ito yung pwede sila mamasyal muna. January magpahinga. 17 po nangyari yun. Kailan nagpahatid sa inyo ng diplomatic clearance? Kailan We received it actually earlier. Ako mismo nabasa ko rin yun. So, but the approval of it is actually will come from DFA. yung DFA? Yeah. So may approval? Yes. We received the clearance. Talagang dadaan sila doon. Yes, Ba't napapunta sila doon sa mababaw na bahagi doon? Hindi ba kaya naglalayag yan sa... Sira nga yung navigational system. Naniniwala kayo doon? Well, sa ngayon po, pinangahawakan namin yun. Kinukonsider po namin yun as valid kung yun po talaga yung reason nila. Other than that, wala naman tayong hindi natin napanik yung barko, hindi natin naimbestigahan kung ano talaga ang Hindi nyo ba pwedeng gawin yun, sir? teritoryo daw ng Amerika yun eh. Ay, hindi. Kasi nga, parang, nga, ma-justify mo yung, Yun na yung claim, sinasabi di na ba? ayaw nila papanikin yung ating mga investigador doon, ating mga park ranger. Kasi ito na nga, yung mga kababayan natin, sabi, baka naman gusto lang nila mag-diving doon. Dahil nga, syempre, alam mo naman Pero talaga napakadelikado ng panahon ngayon. Talagang madidisgrasya kapag ka nag-dive ka ngayong mga panahon. So, ano po, sir, na matanggal na ito sa lalong madaling panahon? Dahil nga... Opo, sa lalo po na madaling panahon. Pero sa ngayon po, kasi ang panahon ngayon po doon is as per weather forecast, so abot na mga 20 to 25 knots yung hangin. At yung wavelength, yung wave height, abot na mga 6 to 9 feet. Wow, So taas na. that will prevail around for a couple of days. And ngayon pong kanina pong alas 4 madaling araw, meron pong LPA ngayon na Oo nga, namumuo sa meron may nga, sa may General Jensen. Santos.
So pandagdag pa sa problema yon. So I don't think either bilisan nila, pero sa akin po kasi dapat sa ganyang bagay hindi po minamadali yan. Kasi lalo makapinsala. Baka makapinsala. So in short po, baka po madelay pa po. Ang problema, mukhang nasisira na raw yung starboard area no nung barko dahil hinahampas na malalakas na alon. Meron bang pangamba na tumagas na langis dyan? Sa ngayon po, wala pa rin. Yung po yung kagandahan doon, hanggang ngayon, wala pa rin siyang oil leak na nakikita. Tanungin natin to si Greg. Nakapag-dive ka na ba doon? Oo. For mga ilang years na. Napakaganda doon. Napakaganda. Pagsasalita mo na. Buti ka ba, hindi pa nasisira nung nag-dive ka? Sabi nga ano ba yung katangian, ng mga kakaibang katangian ng Tubataha Reef? Kaya itinuturing itong sentro ng tinatawag yung marine biodiversity sa buong mundo. Yan. Alright, so again, yung Tubataha, it's a vast expanse of blue. So kapag titingnan mo siya from the air, mukhang reef lang. May dalawang atoll na nandun. May isa pa, may Jessie Beasley Reef. Pero hindi masyadong napupuntahan. Yung dalawang atoll, yung isa malaki, yung isa maliit. Yung mas malaking atoll, yun yung Bird Islet. Dahil sobrang daming iba-ibang seabirds na nangingitlog doon at bumibisita from time to time. Ito namang kung saan nabahura si USS Guardian. Ito yung mas maliit na atoll, yung South Atoll. Ngunit, maraming malalaking puno to. Some of these trees are 30 feet in height. 35 feet. At merong malaking parola. Kaya ang nickname nito ay ang parola or lighthouse. When you go under the water, ibang level siya pag nagda-dive ka. So, Tubataha, and these are, I'm not sure kung updated to, baka nadagdagan, pero it plays host to at least 360 different species of coral. 300. And Iba-ibang kulay yan. Iba-ibang kulay. Actually, isang species lang. Baka iba-ibang kulay na yan. That's more than half the coral species on planet Earth. My goodness. 600 different species of fish ranging from yung mga maliliit, kunwari mga gobies or blennies. Hindi mo mapapansin yan unless meron kang camera tapos naka-zoom ka. Hanggang yung pinakamalalaki, butanding. We got to swim with a butanding just last Meron year. diyang butanding? Meron Kala ko sa butanding. Dunsol lang meron. Ay, nako, butanding all over the Philippines. At hanggang My goodness. hammerhead sharks, tiger sharks, white tips, yung mga nakikita natin. Guaranteed na meron ka makikitang pating dyan. It's a guaranteed shark dive. One of the Philippines' few guaranteed shark dives. When was the last time na nagkaroon ng aksidente dyan sa isa ito sa mga binabantayan ng WWF kaya siguro kailan ba yung Greenpeace yata, di ba? Yung Greenpeace sumadsad siya accidentally noong 2005. Meron silang Rainbow Warrior. Accident lang yun. Pero yung maganda doon, yung Greenpeace immediately nagbayad. So without a fuss, they paid something like $7,000 yata. Dollars. So yun nangyari, Greg, ano sa tingin mo, ano magiging epekto doon sa mga binabanggit mong mga isda doon, yung mga marine species natin? Okay, so hindi naman lahat ng isda nakatira sa coral. Some of them just actually go around these reefs. May mga tinatawag tayong pelagic species, kung ano mga tuna, mga manta ray, mga things like that. The thing is, kung walang coral, wala tayong coral triangle. And the coral triangle is what makes this part of the world so special. So kung masira ang isang swath of coral reef doon, it might take years, might take decades, might take centuries to grow. Because some of these coral species take such a long time to grow na mauunahan sila ng ibang klaseng mas mabilis tumubo. So yun nga yung pananaw namin na malaki yung chance na kapag iniwan natin tong areang to at protektahan natin siya, babalik ang buhay. Pero yung komposisyon ng buhay na yun, iba na. 12,000 per square meter lang pala. Joel, nasa linya ng telepono si Philippine Coast Guard spokesperson Commander Arman Balilo ng Task Force Tubataha. Yan, ha? Magandang umaga po, Commander Balilo. Morning, sir. Good morning, Commander. Nasa Tubataha ba si sir? Malamang hinangin yung kanyang signal. Babalikan natin si Commander Balilo. No? Gusto ko balikan si Greg. 12,000 per square meter, Greg, ang pina, no? Ang penalty doon sa masisira mo. Minimum, no? Tapos it's just one of at least 5 violations na pwedeng isampa doon sa offending party. Kaya lang gusto ko malaman, may kailangan ba natin amyendahan ng batas? Kasi alam mo yan, 12,000 per square meter. Tapos it will take centuries bago mo maibalik yun sa dati, no? Kung masakay nga, kung mapapanumbalik mo pa yun, siyempre iba na nga po. Parang lit yata nung fine. Fine, parang nalilitan na ako. Kala ko $12,000 Pesos. Balikan na natin, nasa linya na natin si Commander Balilo. Good morning, sir.
Susan, Joel, magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa inyo. Balitaan nyo naman kami kung ano na po yung status ng ginagawa nyo operasyon dyan sa yung pag-aalis po ng USS Guardian dyan po sa Tubataha. Kahapon, nagkaroon na ng initial coordinating conference between US counterpart at kami rito sa yung Philippine team. Dito sa Puerto Princesa, nandito kami at we're working on yung plano nga para tanggalin itong US Guardian. Inain kahapon ng mga Americans yung tatlong plano nga with the salvage company na una nga tatanggalin yung pagkasadsad through yung paghahatak, no? Tapos pangalawa yung crane at may iaangat sana ito. At pangatlo yung pwedeng tabasin na itong barko para mas mapadali kung kinakailangan. Ang bottom line dito is yung minimal damage. At kahapon, nagpunta rin sila doon sa area kasama yung admiral ng USS Navy, si Admiral Carney, para personally tignan yung i-assess yung area, no? Nagkaroon ng underwater diving operations and plus pinasok din nila uli yung barko para tignan kung ano yung kalagayan ng barko na yung pagpasok ng tubig. But at ngayon magbi-meeting at magre-report sila ngayon at malalaman namin kung ano yung naging assessment nila doon sa area. So, Commander, paano po tayo makakatiyak na walang mangyayaring oil spill doon? Siyempre, habang andyan pa yan, habang hindi pa na iaalis, doon yung posibilidad, no? Yung panganib na baka magkaroon ng oil spill. Anong ginagawa natin? Paano ginagawa natin? So far, intact naman yung yung tangke nila at wala pa tayong report na merong oil spill. Ang pangalawang punto rito, yung oil na dala nila is 15,000 liters of ABO. Ito yung tinatawag nating automotive diesel oil. Yung parang nilalagay lang sa kotse. Na it is actually hindi naman siya harmful pagka tumapon at easily mag-dissipate sa heat of the sun. And just the same, meron tayong MARPOL vessel doon sa area. Kung sakali mang may tatapo na anumang klase ng oil, we will contain it right away para maiwasan yung damage doon sa habitat ng Tubataha. Naku, hindi matutuwa yung mga ano niyan. Pagka kahit pa sabihin mong hindi masyadong makaka-damage, hindi matutuwa yung mga environmentalist natin dyan na yung ating Tubataha rin matatagasan, di ba? Kaya may mga tao tayo ron na may dalang oil spill boom at panghigop lahat. Kukunin kagad natin yan kung nakabantay tayo dyan. At kahapon, kasama doon sa pinagmitingan para mas mapadali kung sakaling merong spill, kakatulungin namin yung mga Americans doon sa paglalatag ng oil spill bomb para mabilis ang kilos pagka kung sakaling magkaroon ng ganong pagtagas, no? Actually, magda-dry run yung US bodies ngayon tsaka yung Coast Guard para kung paiikutan ng oil spill boom yung area mapadali. Ano bang tulong mo yung kailangan, Commander, para mapabilis nga yung pag-alis sa barko? Well, of course, sinasabi nga ay yung malalaking alon, isa sa mga nagiging problema ho doon. Ano pa yung mga... Doon sa assessment kahapon, Susan, kasama yung weather talaga. Pero ang nakita rin namin yung sincerity ng mga Amerikano na wag masira talaga, na madagdagan pa yung sira. So, nagiging very careful din sila, very cautious sila na anumang pagkilos nila, naikukonsulta sa amin. At ang bottom line ay hindi na magkaroon ng further damage sa environment. Anyway, so kami makikipag-ugnayan na lang uli sa inyo para malaman natin. Sana, balita nyo ngayong umaga na to maganda na, no? Tungkol doon sa ginagawang operasyon para maialis na dyan. Maraming salamat po, Spokesperson Commander Armand Balilan. Good morning. Magandang umaga po. Good morning. Balikan natin si Greg at si Commander Fabic. Bukod po dito sa mga US Navy, meron pa ba kayong ibang nakakatulong, ibang ahensya po ng gobyerno natin para mapabilis talaga at lahat-lahat ay magko-contribute, di ba, ng mga suggestion para mapabilis yung operasyon? Actually po, yun po ang nagpa-participate ngayon doon, yung Philippine Coast Guard, Philippine Navy, US tapos Navy. yung Tubataha, and of course, yung pinaka-primary, yung sa US Navy. Other than that, sa higher headquarters natin, yung DFA, US Embassy, is tuloy-tuloy yung negotiation. So, ang pinakamalaking nakikita nyo talagang balakid, ayan, yung panahon. Yung weather po. Yung weather talaga. Pero when it comes doon sa mga logistics na ibang pangangailangan, kumpleto na tayo. In fact, meron pa pong paparating, yung Salvor, yung US po. Malaking, malaking barge na may capacity na 1,000 ton
crane. Yun po yung pinakasiguro sagot to. Instead of hilain, is bubuhatin po siya. Kailan po dadating yan today? Hindi po ngayon, pero on the way na po, on the way na. Bilis na nasana nila, ano? Barge po kasi ito, talagang mabagal po Nasaan na raw talaga ho, yung pinakahuling monitoring. So parang ano to, crane, ano ba nila, itataas na lang yung barko, gano'n? Yun po, pero i-assess pa po kasi talaga yun. Kailangan pa na masuring assessment talaga. So doon sa assessment, kung talagang kakayanin na iaangat na lang, iaangat na lang. Kisa sumadsad pa siya ng sumadsad doon at itinataboy ng itinataboy po ng malalaking alon. So Greg, ano yan? Paano yan? Meron kayong mga suggestion? Dahil kanina yung sinasabi ni Commander Balilo na may mga nakalagay na sila doon para kung sakaling magkakaroon ng pagtagas, yung sinasabi ko nga magagalit ng mga environmentalist para kahit konting tagas dyan, hindi niya gugustuhin ng mga environmentalist natin. Meron kayong mga suggestion para ma-minimize talaga yung pinsala? Well, iiwan po namin ang the next moves sa TMO tapos yung composite team kasi sila talaga yung mga eksperto sa pag-retrieve ng vessel. Pero yung gusto lang po ng WWF at TMO at mga ibang grupo na sana ma-extricate na yung vessel as safely and as quickly as possible. Kasi kung bara-bara lang yung paghila natin o whatever, baka masira pa yung bahura. So, although time is of the essence, gusto natin to do it right. Meron kayong 25th anniversary ninyo? Opo. Ano yung mga plano ninyo? 25th anniversary po ng Tubataha ngayong 2013. Okay. And what a way to start it off. Oo nga naman. Mag-anniversaryo kayo, tapos biglang meron nangyaring ganito sa Tubataha, di ba? Oo nga ho. Nag-uumpisa pa lang yung preparations. Bigla sumabog na. Pero at least po, napunta sa forefront ulit ang Tubataha. So it's a UNESCO World Heritage Site. And it produces not just lots of food. Itong Tubataha, usually yung tingin natin dyan, tourism site. Pero again, it's an undersea food factory. May nakakapang isda ba dyan? Hindi po pwedeng mangisda within the protected zone. Pero outside of it, meron tayong tinatawag na spillover effect. So siyempre yung spillover, marami ding isda. Marami ho. Kasi hindi naman lahat ng isda nakatira lang sa Tubataha. Maraming migratory, pelagic, dadaan yun doon. Tapos, kung outside of Tubataha sila, okay lang naman siyang kunin. Kasi that's what we want. We want reefs to provide us with food. So hindi apektado yung mga nakatira doon na nangingisda, kung ano man, whatever yung kabuhayan ginagawa nila doon. Baka bumaba ang yield rates outside of the park. Kasi ang isang healthy coral reef po sa region natin, sa Southeast Asia, can produce something like 20 or 30 metric tons of seafood. Kung healthy po siya. Pero yung Tubataha, mga 5, 6, 7 times more productive siya. Ngayon, kung mawasak yung bahura, baka kumonti yung productivity rin. Commensurate yan sa dami ng coral at sa kayamanan ng biodiversity doon sa area. Kayo, sir, nakapag-dive ka na ba dyan? Hindi pa po. Hindi ka pa nakapag-dive. Ako, kwento-kwento. Pero pag nakikita lang natin yung mga ganyan, mga picture, yung mga video, di ba parang talagang ikaw nagkakaroon ka ng desire na masisid mo rin yan at makita mo yung napakaganda sa ilalim ng dagat dyan sa Tubataha Reef, hindi ba, Greg? Opo, ayan ho. Kung makikita natin yung pictures, makikita natin yung iba-ibang klaseng coral. Ito ho, mga trevally yan, mga jack. Kung makikita natin yung coral sa ilalim. Hindi pa nakakita ng ganyan sa dagat Ay, yan ho yung kinakain natin, talakitok. Ay, may talakitok. Yan ho yung talakitok. At ang dami-dami niyan, no? Dami-dami niyan sana. So, dyan mo sila makikita lahat. Pagka ganyan ba, hindi ba sila parang, ang tawag dito, parang nabubulabog dahil merong sumadsad na barko, hindi ba sila nabubulabog at aalis muna sila? Pwede ba mangyari yun? Well, so long as wala hong oil leak or hindi naman bukas yung makina or wala hong tinatawag nating persistent organic pollutants. Well, posible naman pagbahayan ng isda in time ang mga wreck. Kaya nga ang mga shipwreck, pinagbabahayan rin yun ng ibang klaseng isda. Pero ang gusto natin, ma-extricate siya because it belongs to the sea. Natin Tubataha. Yung mga nangingisda ba dyan, Greg, galing sa iba-ibang lugar, Palawan, Visayas, umaabot sila dyan? Meron pong nangingisda locally outside of the park. Pero minsan meron rin po tayong mga foreign poachers na pumapasok. Okay. A few years ago, meron pong malaking kaso ang MV Hoi 1. This is a Chinese poaching vessel. And then pumasok rin po sila sa Tubataha. Ngunit nahuli sila ng TMO sa combined assets natin. Nakakuha tayo doon ng libo-libong mga isdang protektado, ranging from lapu-lapu to yung mga snapper, maya-maya, ranging to 359 na maming or Napoleon wrasse. Ito po ay isang protektadong species at mahulihan ka lang ng isang piraso.
Dapat gano'n na. Pero 359 yung nakuha doon sa iisang Chinese poaching boat lang. So, napoprotektahan po tong area to dahil continuous ang dedication ng ating park rangers. So, Commander Pavic, hindi pa ho natin masasabi sa ngayon kung gaano pang katagal yung kailangan panahon para maialis. Pero siyempre, ang gusto natin, mas mapadali. Apo, totoo po. So, ano ginagawa natin? Dahil kung hindi natin masasagot kung kailan maialis yung barko na yan, yung sa pagtiyak lang na walang mangyayaring oil spill, ano ho ang ginagawa natin dyan? Kayo yung nakikipag-ugnayan po sa Coast Guard. Apo, other than the Coast Guard, yun nga po, naka-ready yung oil spill boom nila. Naka-ready po yun. Yun po yung, ang process po kasi yan, after the assessment, they will, defueling yung tinatawag. They will remove the fuel, all the lubricants, bago hilain. Then, maglalagay po ng oil spill boom dun sa paligid. Then, saka po yung kung ano pong dami, kung hilain po ba or bubuhatin. Para to make sure na hindi magkakaroon ng oil spill. So tuloy-tuloy yun ang kailangang magmatiyak natin, ano? Walang mangyayaring oil spill. Pag hindi, mas madadagdagan ho yung galit ng mga nagmamahal sa Tubataha. Lahat naman tayo nagmamahal dahil pinagmamalaki natin ang Tubataha rin, di ba? Treasure po natin yan. Yan ang pinagmamalaki natin sa buong mundo dahil wala sila niyan tayo meron, di ba? Maraming salamat, Ginoong Greg yan, at siyempre kay Lieutenant Commander Gregory Pavic ng Philippine Navy sa pakikipagkape at balitaan nyo sa amin ngayong umaga. Naku, baka lumamig na po yung kape. Sabi ni Greg, ang lamig-lamig daw dito.